na raw ang legal team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. At may Pilipino raw na magiging bahagi nito. Mula sa The Hague, Netherlands, nakatutok live si Mariz Umali. Mariz? Pia, tanggap na raw ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang kahihinatnan dito sa International Criminal Court ayon sa kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Pero ayon din sa bise ay hindi sila susuko at gagawin ng kanyang buong defense team ang lahat para siya'y makalaya at maibalik sa bansa sa lalong madaling panahon. May team na raw na nabuo para magtanggol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa International Criminal Court ayon sa lead counsel niya si Attorney Nicholas Kaufman. Hindi pinangalanan ni Attorney Kaufman kung sino-sino ang makakasama niya sa defense team, pero kinumpirma niyang may Pilipinong magiging bahagi nito. It's going to be a core team of a maximum 5 members and we'll be appointing other people to assist us on a needs-be basis. At the very least, will there be a Filipino in the team? Yes. Yes, there is. Gaano kalaki yung role ng Filipino lawyer sa defense team po ng Pangulo? Yes, kailangan ng Filipino lawyer kasi merong mga i-argue doon na batas ng Pilipinas. So, meron talagang Filipino lawyer kasama. Nang tanungin ko kung sina dating Executive Secretary Salvador Medialdea ba ito o si dating Presidential Spokesperson Attorney Harry Roque. Nagsi-shortlist pa yung inutusan ko na mag-interview kay Nicholas Kaufman, inutusan ko siya ngayon na maghanap ng Filipino lawyers. Pero shortlist para ICC accredited na, ma'am? Likely hindi na kasi ilan lang naman yung ICC accredited, but we'll see. We'll see. Depende sa abilidad ng lawyer. Sabi ni Bise, tila tanggap na ng dating Pangulo ang nangyayari at kahihinatnan niya. Mensahe niya sa mga taga-suporta matapos arestuhin. The country will get worse and worse, sabi niya, dahil clearly daw fractured yung governance sa ating bansa and disgruntled yung mga tao. Yung sinabi niyo po kanina, sinabi po ni dating Pangulo yung so be it. Ano po yung mensahe niyo po doon? So be it, he was referring to his fate. Sabi niya, ipapasa Diyos ko na yan lahat. Kung anong mangyari sa buhay ko, so be it. I think he doesn't mind na nandoon siya sa loob kasi alam naman niya na ano yun, kaparte yun nung sinabi niya na gagawin niya, harapin niya yung kung ano man yun, kaso. Sabi ng Bise, darating sa susunod na linggo sa The Hague ang kanyang inang si Elizabeth Zimmerman. Darating din ang common law partner ng dating Pangulo na si Hanilet at anak na si Veronica. Pinalarawan din namin kay VP Sara kung paano ang sitwasyon ng pakikipag-usap niya sa ama sa kulungan. Wala akong privilege sa communication. So nakikinig sila, yung guard nakikinig tapos nire-record yung conversation namin. Nakakapag-usap kami about legal strategy in in codes. Kasi nga nakikinig lahat ng sinasabi, pinag-uusapan namin, nire-record at tinatranslate at pinapadala sa court. So pag-usap kami in codes in Bisaya. Pagsisiguro din ng Bise, kahit habang nasa The Hague, handa pa rin niyang harapin ang kanyang impeachment case. Si dating Executive Secretary Salvador Medialdea na ilang araw din daw na na-confine sa The Hague, Netherlands, nakalabas na ng ospital ayon kay Senador Bongo. At yan ang latest mula pa rin dito sa The Hague, Netherlands. Balik sa iyo, Pia. Maraming salamat, Mariz Umali.